Hello, welcome to Libra Philippines. So, ito yung reading natin for Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Check your natal chart. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po. Ang ating TikTok ay Unicorn Princess Tarot. Kindly check it out, okay? And kung gusto mo, pwede kang magpa-personal kay Jing, Tarot Reader. Ayan, siya yung pwedeng magbigay ng personal reading sa'yo. So, yeah, let's start your reading. This is for the sign of Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. For Libra, please. For Libra, please. One last shuffle. You do have here the Justice card. Knight of Cups, Queen of Cups, Queen of Coins, and one more card. Four of Swords is here. Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Scorpio, Pisces, and this is you, Libra, with the Justice card. And at the bottom of the deck, we do have here the King of Cups. Someone here is sobrang nasasaktan siya, and I feel like this person isang mature person eh. Nakakakuha tayo ng isa sa inyo is mature and isa sa inyo is immature. So, ito yung nagiging problem. So, high chance na this energy ng pagiging immature is nasa iyo, and that could be in the past. Okay? So, this could be a person in the past na nagkaroon kayo ng pagkikita, pagsasama, or maybe friendship, or maybe relationship para sa iba. That time, you are the one na nagiging immature. Nagkakaroon ka ng mga choices sa buhay mo na nagkakaroon ng effect sa'yo ngayon or etong mga recent years mo, no? I feel like you're not happy dito sa mga decision na ito. And also, this person, hindi siya nagiging masaya sa mga decision mo. Because this person is, nagpapakita ng matinding pagmamahal sa iyo. But this person is sobrang broken-hearted kasi feeling niya meron ng boundary sa inyo. So, parang kailangan niya pigilin ko ano man yung pagmamahal na meron sa inyo. And this person is working hard sa kanyang finances, sa kanyang career. I feel like either one of you, and I feel like that is you, pero some of you, ito ay cross-watcher energy, ay napunta sa maling direksyon ng buhay. So, pwede napunta sa pag nagkaroon ng bisyo or naging and I can see a karma. I can see karma pagdating dun sa bagay na yan. And I feel like hindi maganda yung nagiging itinatakbo ng buhay. Kung hindi man yun ay bisyo, might be bad relationship, karmic relationship. So, itong person na to, hindi siya masaya na yun yung pinakitunguhan mo or naging tinunguhan ng buhay mo. Kasi gusto pa rin niya maging parte nito. Okay? So, itong person na ito is gusto niyang ilaban na hindi niya alam kung paano dahil hindi naman niya nakikita na gusto mong umalis sa kung ano man yung sitwasyon mo. Or might be gusto niya ikaw mismo ang magising sa katotohanan. So, not making any movement mula sa taong to. Kuha pa tayo ng cards, guys. Sorry, medyo madulas yung aking cards ngayon. You do have here the 8 of Hearts. Six of Spade. Ace of Hearts. Then you do have here the 9 of Diamonds. Okay. So, sa nakikita natin dito, naka-move on ka na sa kung ano man yung mga nangyari sa buhay mo. Maybe, nag-isip ka na lang or nag-focus ka na lang sa iyong professional life. You have already moved on. And pagdating sa love, I feel like for now, mas mahal mo muna ngayon ang sarili mo. And this person in the past, pwedeng naka-move on na rin siya. Both of you,
pwedeng naka-move on na rin, pero nandun pa rin naman yung pag-iisip nitong taong ito sa'yo because with the Eight of Hearts, ikaw pa rin yung dinidream niya, ikaw pa rin yung pinapangarap niya. Pero yung sabihin na natin yung sakit or yung pagkawala mo sa buhay niya is kahit paano parang okay na rin naman. Pero with the Nine of Diamonds, as much as possible, gusto niya maging present pa rin sa buhay mo. Not maybe, kung hindi man as a lover or karelasyon, maybe as a friend, I want to be by your side. I want to be part of your life. Ganun ang energy ng person na ito. Because honestly, there's this love mula dito sa person na ito na parang gusto niya mag-take ng risk, gusto niya magkaroon ng new beginning, gusto niya ituloy or magkaroon ng mag-take ng risk or chance dito sa connection ninyo. Pero sa ngayon, hindi niya kasi alam kung paano. Okay? For Libra, please. Okay. Thank you, Spirit Guides, Angel Guides. Okay. You do over the Seven of the Clover, Six of Hearts, Queen of Diamonds, Eight of Spades is here. One more card, please. Okay, Libra. Ten of Diamonds is here. Wow. I can see you being stable in the near future. Ngayon pa lang nandito na yung stability sa'yo. In the near future, magiging mas stable ka pa. Mas mag-workout yung finances mo para sa'yo. Especially the Ten of Diamonds is here. A lot of money, a lot of success ang naghihintay para sa'yo. Pero with the Eight of Spades, kita natin na you will be... This is applicable sa mga home base yung job nila or self-employed tapos nasa bahay lang. Or might be nasa isang place lang na hindi ka na makagala-gala masyado or makalabas-labas, makaalis-alis because dito sa lugar na to with the Queen of Diamonds is nandito naman yung stability para sa'yo. With the Six of Hearts, nakikita natin na a lot of people dyan sa area na yan or sa place na yan ay makikipagtulungan para mas mag-improve pa yung finances mo, yung career mo. With the Seven of Clover, nakakita tayo ng advancement or sabihin na natin level up para sa'yo. Nakakita tayo dito ng you will be working hard para sa sarili mo, para mas ma-achieve mo, ma-accomplish mo itong stability or yung career na ito. And a lot of new beginnings for you with the Eight of Clover. Ayan, nakakita tayo dito ng new beginnings na may mga family na involved. So maybe may mga bagay na bago na adventure or might be mga bagong gagawain sa mga na-related yung family or yung relatives na maaaring hindi mo nagawa noon. Pero gagawin mo ito kasama itong mga taong ito ngayon. And this is your priority with the Two of Diamonds. Parang gusto mong maranasan or ma-experience itong mga bagay na ito. Kasama itong mga taong ito. Na yun nga, pwedeng kapamilya mo, relatives mo. And I can see that with the Two of Hearts, this is something na talagang sabihin na nating matitreasure mo. Some kind of vacation for some of you na pwedeng with the King of Clover, deserve mo. Okay? Because sobrang pagod, sobrang hirap ng kung ano man yung mga pinagdaanan mo. But then, nalagpasan mo yung mga yon. So ngayon, napatunayan mo sa kanila na hindi, okay na ako magbakasyon, okay na ako, masaya na ako, gusto ko maranasan because you deserve this. And kung ano man yung mga pinaghirapan mo in the past, ay hindi ka na muling naghihirap pa dito ngayon. So sobrang layo na kung ano man yung mga pinagdaanan mo noon. And yeah, a lot of success for you. That's it for now. Pagdating doon sa person na may kinalaman sa love, wala, hindi ko pa siya nakikita. Because might be nag-iisip lang siya pero walang action. So, yeah, anyway. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.